Hola from Barcelona. Mapapanganga kayo sa ganda ng lugar na ipapakita ko sa inyo today. Pupunta tayo sa Lleida, northeastern part ng Spain. First time namin na bibisitahin yun. Actually, papunta kami ngayon sa Mequinenza, Aragon. Pero dahil medyo malayo ang biyahe, naghanap ako ngayon kung saan kami pwede mag-stop over at makapag-unat-unat ng buto. Naku, hindi birong 3 oras na biyahe lalo na at may kasama kayong mga bata. Iniwan namin ang aso namin sa hipag ko kasi hindi allowed ang pets sa park na nirentahan namin. Napansin ko nga na punong-puno na sasakyan ng daan. Isip ko siguro lahat sila magbabakasyon. Semana Santa kasi ngayon. Napansin ko naman itong mga orange balls kabit sa mga electric wire sa daan. Sabi ni Mr. marker balls daw yan para sa mga low-flying aircraft. Marami kasi nagpapalipad ng maliliit na aeroplano dito. Tulad daw ng papa niya. Habi daw niya yun nung nabubuhay pa siya. Iniba ko na lang usapan at baka malungkot pa tong asawa ko. Alam ko na di man niya sabihin kung gaano niya namimiss ang father niya ay nakikita ko naman sa mga namumulan niyang mata. Nagbabano ko ng maraming pagkain kapag ganitong kahaba ang biyahe para in case magutom yung mga anak ko or mainip sila sa kotse. Napakahaba ng pasensya nitong dalawang to. Basta patugtugin ko lang daw mga favorite Disney songs nila at iba pang nursery rhymes ay okay na sila. Sa wakas, after ng 2 oras na biyahe, andito na kami sa Lleida. Sa malayo pa lang, natatanong ko na talaga ang kastil at simbahan na balak namin bisitahin. Mayaman ang Lleida pagdating sa history about Roman times. Ang dating pangalan nito ay Lierda. Marami ng gerang dumaan dito. Ilang beses na rin nasira at naitayo ang lugar na to. Isa sa advantage ng Lleida kung ikukumpara sa ilang probinsya ng Catalunya ay ang ilog ng Segre. Ito kasi ang dating transportasyon na ginagamit sa mabilisang kalakaran noon. Ang ilog din ang naging estratehiya at proteksyon nila sa ilang mananakop. Palm Sunday pa lang ngayon, naiwan ko tuloy yung mga palm na iniregalo ng hipag ko sa mga anak ko. Hindi ko tuloy napabless. Andito na tayo sa La Seu Vella. Seu Vella means Old Cathedral. Ito ay isa sa most impressive monument sa Catalan architecture. Talagang sa labas pa lang ay mamamangha ka na i-inlove sa lugar na ito sa sobrang ganda. Sa labas, makikita mo agad ang kampana. Naghanap na kami ng parking. Madali lang mag-park dito, malawak at libre siya. Pagkarating pa lang namin, ay tumakbo na kaagad ang mga anak ko sa playground na katabi nito. Nakita ko na ilang picnic table na pwede namin gamitin mamaya. Pumasok na kami sa loob, hinawak-hawakan ko mga pinto at mga pader na nadadaanan ko. Nakakabilib talaga na hanggang ngayon ay alagang-alaga pa rin ang lugar na ito. Una namin binisita ang La Suda, Castle of the King. Ihuhuli na lang namin ang simbahan at ang kampana. Sobrang ganda ng view dito sa taas. Pinaghalong simbahan at kastilyo daw ito. May entrance fee daw, 7 euros for adults. Libre naman daw ang below 7 years old. So nakalibreng 2 bata. Pwede ka mag-ikot-ikot ng buong araw dito. Hindi kami nakapasok sa kastilyo kasi wala pa kaming ticket. Sa baba daw kasi nabibili. Ang taas pa naman ang lakad namin. Tinamad na rin kami bumalik dito kasi nagutom ng mga anak ko. Sayang, maganda daw sa loob. Isang lugar siya kung saan nagmi-meeting ang mga politicians noon. Si Julia nakipagkarera pa kay kuya. This historical monument daw ay tinayo noong 1200 to 1500. Grabe, tagal na, no? Napakompute talaga ako. So parang 800 years na. Sa harap naman ay ang Gothic Apostles Gate. Ito ang main entrance na sarado. Imagine mong buksan at isarado ang pinto na ito. Mabigat siguro. Ang ganda ng design. So talaga ang focal point sa harap ng simbahan. Nagpitsura naman kami dito sa labas para kako may remembrance kami. Pumasok na kami at bumili ng ticket. Sa haba na binayahe namin, syempre hindi ko ito palalagpasin. Wow! Ito ang cloister. Kino-consider nila ito na isa sa pinakamalaking Gothic cloister sa buong Europe. Mamaya na natin pasukin. Puntahan muna natin ang simbahan. Ang simbahan na ito ang pinakakilalang landmark ng Lleida na matatagpuan sa tuktok ng isang burol. Ang simbahan na ito raw ay simbolo ng religious devotion at testament sa power ng Catholic Church noong medieval times. Grabe, nakakamangha talaga dito sa loob. Mula sa matataas na tore ng kampana hanggang sa bawat carving ng mga walls, pinto at bawat sulok ng simbahan, bawat elemento at kulay ay talagang umaayon at nag-aambag sa magandang kabuuan ng simbahan. Sana madala ko lahat dito ang pamilya ko. May salamin din nga pala dito para maiwasan yung magkaroon kayo ng stiff neck. Kakatingin sa taas. Paglabas sa simbahan ay nasa gitna naman ng cloister. May 4 itong gallery na tinatawag nila East, West, South, North Wing. Merong 70 na malalaking decorated windows. May mga konting halaman. Siguro kung pupunuin nila ito ng magandang bulaklak, mas magiging perfect na ito. Sa ilang parte ng cloister, may makikita rin kayo naka-engrave na laro. Alkerka ang tawag nila noong unang panahon sa tic-tac-toe. Paglabas ko naman sa cloister, nakita ko naman itong asawa ko na kinakalikot ang malaking relo na ito. Last namin binisita ang bell tower. Sa malayong malayo, ito talaga natatanaw ko sa kotse. Nasa 60.60 meters ang taas at meron itong spiral staircase na merong 238 steps na pwede mong akyatin para ma-enjoy mo ang panoramic view sa taas. Hindi kami nagdalawang isip. Ang tatapang ng mga anak ko. Naku, nahirapan talaga ako. Ramdam ko talaga na naman hidang binti ko pagkarating sa taas. Nabilib ako sa bunso kong anak na 3 years old. Talagang inakit niyan. 238 steps na yan. Tumutunog ang kampana every hour. So kung aakit ka, tingnan mo yung oras. Sobrang ganda sa taas. Sulit na sulit ang pagod.
Problema ko naman ngayon, pababa. Kasi napagod na ang bunso ko at nagrereklamo na rin siya na gutom na daw siya. Marami kami nakasulubong sa daan, lalo na nung pababa na kami. Nagpakarga na yung anak ko pababa, so hindi lang manhid ang mga paa ko, pati na rin ang braso ko. Nakakapagod at nakakagutom, kaya eto, nagbanyo. Naglinis na rin kami ng kamay para mag-picnic naman sa labas. Tuwing nagagala kami ng 2 araw, nagbabaon talaga kami ng pagkain. Kasi bukod sa mahirap na makahanap ng restaurant na bukas, ay napakamahal din. Nagbaon kami ng tanghalian at hapunan. Dito kami sa park kakain. Para habang naglalaro mga anak ko, ay may time kami mag-set up ng table. Roasted chicken, rice, patatas, corn, at mga prutas ang dala ko for lunch. Mamaya ko na ipapakita sa inyo ang dinner namin. At kung saan kami mag-i-stay. Medyo mahaba na kasi itong vlog na to. Maganda din yung lugar na napuntahan namin. May excite na nga ako ipakita sa inyo. Magandang panahon, medyo mainit. Pero okay lang. Para magkaroon naman kami ng magandang kulay ng asawa ko. Medyo namumutla na kasi kami ng dahil sa lamig. Nakadalawang bulos ako at nag-enjoy kami ng pamilya ko dito. Naubos halos namin ng lunch. Talagang ginutom kami ng simbahan na ito. So hanggang dito na lang muna ang video natin for today. Comment na lang sa baba kung ano pinaka nagustuhan nyo sa video na ito. Hanggang sa susunod. Adios! Nakakatamad magligpit ng pinggan. Busog na busog ako. Talaga sobra. Grabe naman. Babe!